Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. It's Monday, and as usual, kailangan ko na naman pumasok sa school. And as I expected, ay inaabangan na din ako ng mga kaibigan ko. OMG girl, napanood niyo ba yung guesting ni Alfred nung nakaraan? Wika ni Lester na abala sa pagkain ng kwek-kwek habang naglalakad kami. Oh yes, hindi pa din siya nagbabago. Mukha pa ding paa. Comment naman ni Tony na nakahawak sa strap ng bag niya. Eh ikaw Stella? Lahat sila inapatingin sa akin at pare-pareho napahinto sa aming paglalakad. Aba, bastusan lang? Talagang tinanong pa ako? Oo, tipid kong sagot. And he and Katrina is together na. Poor girl, napunta sa maling tao, sabi ni Jenny habang umiiling-iling pa. Pustahan tayo, break na din yan. Siguro this month, sabi naman ni Tony. Itong isang to, kababaeng tao, ang hilig sa sugal. Madalas ay nakikita din namin siya sa mga perya at naglalaro ng color game. Minsan ay sa patay at naglalaro ng saklay o mahjong. Alam kaya ng magulang niya na siguro lang anak nila? Wag na nga natin pag-usapan ng pangit na yon. What about Anthony's wife? OMG, akala ko kakainisan ko siya kapag nakita kong kasama ni Anthony, pero hindi. She's... Sandaling napatigil si Lester sa sasabihin. Beautiful. Ang ganda niya as in. Sabay-sabay nilang banggit habang nakatingin sa kung saan at animoy binabalikan ang nangyari sa napanood. Sabay-sabay napadpad ang mga tingin nila sa akin. Alam mo Stella, medyo hawig kayo. Ay, saan banda? Look at Stella. She has a brown hair and not blondie. Her eyes are black and not blue. Usisa naman ni Jenny na hindi pinapatapos ang dapat sabihin ni Lester. Yes, but I agree to Lester. Naglakad si Tony paikot sa akin at mukhang nag-inspeksyon. Napairap na lang ako habang pinagmamasdan siya na tininan ako mula ulo hanggang paa. Not your hair, not your eyes. Bulong niya, pero naririnig naman namin tatlo. Hays, tigilan niyo nga ako. Naputol ang sasabihin ko nang biglang nagsalita si Tony. Your voice. Lahat kami inagulat sa biglang pagsigaw nila. Akala mo naman ay nanalo sa loto at kung makasigaw ay wagas. Kaboses mo siya. Sigaw din naman ni Lester. Isa pa tong babaeng ito. Huminga ako ng malalim at saka na unang maglakad. Para kayong mga tanga, sabi ko, and I just kept walking. Even if I told them it was me, they wouldn't believe it. It's up to them kung papaniwala nila ako o hindi. Oh my God! Pareho-pareho kaming napalingon sa pinagmulan ng sigaw. And then we saw a bunch of students na tumatakbo papunta sa isang direksyon. Ano yun? May nagre-wrestling na naman ba? Nagtatakang tanong ni Tony habang nakatuon ang mata sa di kalayuan. Tingnan natin. Naunang tumakbo si Lester kaya nagsunuran lang kami sa kanya. Number 1 chismosa talaga si Lester. Kahit saan mo dalhin ay mauuna pang makiusisa. Hanggang sa makarating kami sa parking area ng school kung saan nagtutumpukan ang mga babae. Excuse me? Si Jenny nakikipagsiksikan sa amin at nasa likod lamang kaming tatlo. Pagdating sa siksikan ni Jenny, ang pambato namin. Kumakasigaw naman mga ate wagas. Artista? Artist? Natigilan si Lester nang nadako ang tingin sa pinagkakaguluhan ng mga tao. Ano yun? Hindi ko makita. Tuduting kayad naman ako
para masilip ang nandoon. Sabi ko na dapat hindi ko nalang dinaya ang pagtulog ko ng tanghali. Di sana matangkad din ako. OMG Sisi, I think you're not gonna believe on what we're seeing right now. Bulong ni Jenny. Ano ba kasi yun? Sa inis ko ay hinawi ko sila na humaharang sa harapan ko. And when I get in there, I feel like I'm stuck in my position right now. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya dito? Give him away please. Wika ng assistant niya siguro. At kanya-kanya namang lakad papunta sa gilid ng mga estudyante habang nagsisigawan pa din. Hinila ako ng mga kaibigan ko papunta sa gilid habang wala ako sa sarili. Bakit nandito ang lalaki na yan? Wika ni Jenny habang nakalokik-pip at matatalim ang tingin sa lalaki. Hindi siya nababagay dito. Suwestyon naman ni Tony. Oo nga, artista naman siya. Bakit kailangang mag-aral pa niya? And besides, graduating din naman siya. Like us, di ba? Bakit ba siya tinanggap ng campus kung third quarter na? Sabi naman ni Lester. Money of course. Wika ni Jenny at sabay ikot ng mata. Bigla akong nawalan ng gana at umiwas ng tingin sa kanya. Saka pumihit na patalikod sa kanilang tatlo. Pasok na tayo. Baka malate pa tayo sa klase. Ako na ang unang naglakad papunta sa direksyon ng building namin. At kung nagtataka kayo kung sino ang bagong estudyante, siya si Alfred. Yes, Alfred Guevara, na ex ko, na artista, na kapatid ni Gary, na niluwa ng impyerno. Basta, kilala nyo na siguro. Pagdating namin sa classroom ay may kanya-kanyang mundo ang lahat ng estudyante. And we make our own world too. Ang seating arrangement ng upuan namin ay nasa unang bahagi si Jenny katabi si Lester, while ako at si Tony ang nasa likod nilang dalawa. Pagkaupo pa lang namin ay sakto ang pagpasok ng unang teacher namin sa umagang ito. But wait, she's with someone. Good morning class. So I want you to meet your new classmate. Please introduce yourself, Iho. Saad ng aming prop na may malawak na ngiti sa kanyang labi. Naglakad si Alfred papunta sa unahan habang ililibot ang tingin sa paligid at nang mapadpad ang mga mata niya sa akin ay ngumiti siya, but I gave him an emotionless look. Good morning. My name is Alfred Guevara. Nice meeting you all. Umalingaw-ngaw ang mga sigawan ng mga babae sa loob ng silid, pati ng mga bakla ay nakikisigaw. Hay, mga OA, akala mo naman kung sino yung nagsalita. Presidente ba siya ng Pinas? Anong ambag niya sa ikaungulad ng bayan? Okay, enough. Mr. Guevara, take your seat at the back of Miss Del Rosario. Nanlaki ang mga mata ko nang banggitin ang apelyido ko. Seryoso? Ano to, joke? Naglakad na siya papalapit sa upuan ko sa likod at huminto saglit sa tapat ko at para bang pinapakaramdaman ako. Hindi ko na lamang siya pinansin at nagkunwaring hindi ko siya kilala. Naupo na siya sa aking likuran. I remained silent and I didn't mind him. He was just a distraction. Another boring meal. Sino bang hindi mauumay kapag halos araw-araw na lang ganito ang pagkain sa kantin? Purgang-purgan ako sa sandwich. Baka mamaya, amagin na ako. Mag-isa akong kumakain sa usual spot ng mga kaibigan ko. Si Jenny lumabas ng campus para kumain sa resto. Sasama sana ako kaso wala akong masyadong dalang pera. Si Tony naman busy sa mga activities, projects at assignments na hindi niya naipasa nung last quarter. Kaya yun, nasa library at nag-aaral. Si Lester naman ay nasa computer shop at naghahanap siguro ng bagong chismis. Hindi na ako nagtataka kung bakit laging hawak ang cellphone niya at panay ang scroll para makapangalap ng bagong issue. I was absent-minded and did not notice a man sitting in my front seat, and after realizing who it was, I immediately stood up but he held my wrist. Hey! Ang bilis mo naman atang kumain. Wala pang bawas ang pagkain mo. Sabi niya, pero di na ako nag-atubiling bigyan pa ng pansin ang taong ito.
Naiinis ako kapag nakikita ko ang pagmumukha niya. Why do you care? I don't even know you. Maras kong tinanggal ang mga kamay niya sa pulso ko at iniwan ko doon ang pagkain ko kasama siya. Ayaw kong magsayang ng oras sa isang walang kwentang tao. After ng class ay sa wakas ay makakauwi na. My friends keep asking me kung ano nangyari kaninang lunch, but I remain silent. Ayaw ko nang pag-usapan ang lalaking sumira sa akin noon. Sawang-sawa na ako. Biglang tumunog ang phone ko at kinuha ko yun mula sa bag. At nakita kong rumistro ang pangalan ni Anthony. I will fetch you. Wait me at the parking lot. I miss you, love. Kahit sobrang sama ng araw ko ngayon, ay palagi na lang niya napapaganda. Maraming maling desisyon ang nagawa ko sa buhay, pero ang mahalin siya ang hindi ko pinagsisihan. Sinunod ko ang sinabi niya, and I'm on my way to the parking lot when a familiar voice appears somewhere. Stella, pwede ba tayo mag-usap? Sigaw niya mula sa di kalayuan, at nararamdaman ko ang pagbilis ng lakad niya papalapit sa pesto ko. Pagtalikod ko ay nadoon si Alfred at sumusunod sa akin. Mas binilisan ko pa ang aking paglalakad. Hindi ako lumingon sa kanya at patuloy lang ako sa aking paghakbang. Hanggang dito ba naman? Susundan niya ako? Alam ko ang sekreto mo. Kusang huminto ang mga paa ko at dahan-dahang napabaling ng tingin sa kanya. He walked slowly towards me. Nanginginig ang mga braso ko at ang mga tuhod ko ay parang nanghihina dahil sa narinig mula sa kanya. Alam ko na ikaw si Mrs. Lagdameo, sabi niya sa akin. Del Rosario ang apelyido ko. Hindi ko kilala kung sinong sinasabi mo. Tatalikod na sana ako nang hilahin niya ang braso ko, kaya naparapulit ako sa kanya. Napangiwi ako dahil sa higpit ng kapit niya sa mga braso ko at hindi ko ito mahila mula sa kanya. Bakit ba kailangang magkita pa kami ulit? Ayaw ko nang marinig ang mga kasinungalingan niya. Minsan ako namatay at ayaw ko nang muling mamatay ng paulit-ulit sa parehong dahilan. Huwag ka na magmaang-maangan, Stella. Sa TV show pa lang ay nalaman ko na agad na ikaw yun. I know exactly who you are. Hindi mo ako kilala. Hindi ko na mapigilan ang emosyon ko at tuloy na akong napasigaw sa galit dahil sa kanya. Ibinagsak ko ang braso ko at dahilan iyon kaya natanggal ang pagkakahawak niya sa akin. Alfred naman, pwede ba? Tantanan mo na ako. Tahimik na ang buhay ko at wag mo nang siraan ulit, parang awa mo na. Basag na ang boses ko nang sabihin ko ito habang nag-uunahan sa pagpatak ng mga luha ko sa aking mga mata. Sa isang iglap ay parang kahapon lang nung masira kami. Parang kahapon lang na umiyak ako sa gitna ng park habang pinagmamasdan siyang maglakad palayo at nagbabaka sakalin na babalikan niya ako at yayakapin. Parang kailan lang nung paulit-ulit kong sinasaktan ang sarili ko at sinisisi ang sarili dahil sa nangyari. Napakahina ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil doon. Look, I'm sorry. Please forgive me, Stella. I didn't mean to hurt you, but believe me, hindi ko ginusto yun. Sinungaling, sigaw ko sa kanya. It's because of your father. I cut his words again. Huwag mong idadami ang tatay ko dito. Hindi si Papa ang dahilan, kundi ang kaduwagan mo. You didn't fight for me, Alfred. You didn't fight for us. Biglang nagbago ang reaksyon niya at biglang napalitan ng guiltiness. Yes, I blame him. Siya naman talaga ang dahilan kung bakit nangyari sa amin yon. Pero nagpapasalamat pa din ako dahil ginawa niya yon. Dahil sa ginawa niya, ay natuto akong maging matapang, na maging palaban at maging matalinong babae pagdating sa pag-ibig. Tumalikod na ako pero hinawakan niya ulit ako sa kamay. But a surprise happened. Someone pushed him at naging dahilan ito upang mapalayo siya sa akin. At nang malaman ko kung sino ang taong gumawa noon ay napanatag ang loob ko. Touch my wife again and I'll make sure
that even plastic surgery can get your face back now when I destroy it. It's Anthony. Nakasuot siya ng white long sleeves polo at saka black pants at mukhang kagagaling lang niya sa trabaho. Sarkastiko na tumawa si Alfred habang matitilim ang tingin kay Anthony at mukhang nasasabik na saktan siya. Nakaramdam ako ng kaba dahil sa nakikita ko ngayon. So, the knight in shining armor is here. Lumapit pa siya kay Anthony habang ako ay nasa likod lang niya. Or the right word to say is fake knight in shining armor. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ang mga kamay ni Anthony ay nakakuyom na at kahit anong oras ay maaaring manakit. What do you want? Anthony asked with a cold tone. I want her, Alfred said while pointing his finger to me. Nakita ko ang pagngisi ni Anthony at nag-igting ang mga panga nito. Anthony wants to hurt him. He wants to kill him. He wants to torture him and break his bones. Lahat ng ito ay kulang pa siguro sa lahat na nagawa ni Alfred kay Stella noon. Anthony wants to destroy his space until he could no longer fully recognize and ruin his career. Pero hindi niya magagawa iyon dahil nandoon si Stella. Ayaw niya makita ni Stella ang kanyang gagawin, baka matakot ito sa kanya. Kill me first and she's yours, Anthony said while stopping himself to punch him. Konti na lang at hindi na siya makakapagpigil. Are you challenging me, Mr. Navarro? Naglakad siya ng dahan-dahan palapit kay Anthony habang sinasalubong ang bawat titig niya sa kanya. Napakayabang, wala namang ibubuga, saad ni Anthony sa kanyang isipan. Why? Are you afraid to lose? Anthony asked him and he wore his devilish smile. I always win. Subukan mo ako. Sandali silang tumingin sa isa't isa at nagpapakiramdaman kung sino ang unang susugod. Parang may sumanib sa kanya at gustong-gusto makapanakit. And someone is whispering in his ears that he should kill him or buried him alive. Then show me what you've got. 5 segundo ang lumipas at kusang kumilos ang kamay ni Anthony at binigyan si Alfred ng malakas na suntok sa kanang pisngi, dahilan kaya natumba siya sa konkretong kalsada habang hawak-hawak ang parting natamaan ni Anthony. Tama na! Tumigil na kayo! Sigaw ko sa kanilang dalawa. At ako ay walang magawa kundi ang panoorin sila kung paano saktan ang isa't isa. Bawat suntok, sapak at sipa niya kay Anthony ay parang pinipiga ang puso ko dahil hindi ko kaya nakikita na siya ay nasasaktan. Mabuti na lang ay wala nang estudyante sa parking lot dahil dumidilim na. Kung nagkataon ay baka trending na agad sila sa social media at parehong masisira ang karir nilang dalawa. Sabi ng tigil na. Halos mabasag na ang boses ko dahil sa sigaw na iyon, ngunit hindi sila nakikinig sa akin. Lumingali nga ako sa paligid at naghahanap na maaring umawat sa kanilang dalawa. Ngunit walang sino man ang nandirito kundi kami lang tatlo. Nakaisip ako ng paraan upang tumigil silang dalawa. Inilabas ko ang phone ko at kunwarang itinutok sa kanilang dalawang kamera. Kapag hindi kayo tumigil ay ipopost ko ito at parehong masisira ang image ninyo sa social media. Sabi ko, pero joke lang syempre. Akala nila ay sila lang ang marunong umarte. Hay, mas magaling akong aktres sa kanilang dalawa. Tumigil sila sa pagsusuntukan at napatingin sa isa't isa at nag-uusap ang mga mata. Mukhang pareho sila na ayaw mawalan ng karir. Madali naman palang kausap ang dalawang to. Anthony, tara na. Hinila ko na siya papalayo kay Alfred at mabuti na lang at nagpahila siya. Akala ko ay papahirapan pa niya ako. I looked for his car in the parking lot and saw it right away because it was the only car left here. I pulled him over there and I go inside first. Maya-maya ay sumakay na din siya. At ilang minuto ang nakalipas ay tiningnan ko siya na nagkataon nakatingin din pala sa akin.
I noticed some bleeding on his face and some bruises on it. Sinaktan ka ba niya? Lumamlam ang mga mata niya na nakapagpalambot sa puso ko. I touched his face and the tears that I'm trying to stop suddenly fall. Hindi ko makaya makita siyang ganito. Mabuti na lang ay hindi siya napuruhan. I'm okay. But how about your face? Puro ka napasa. Pinunasan ko ang ilang luha ko sa pisngi ko habang pinipilit ngumiti sa kanya. I'm fine. Don't mind me. Kalmado niyang sabi at hinalikan ang mga kamay ko. Bakit kasi pinatulan mo pa? Patola ka din eh. Paninermon ko sa kanya at mahinang sinampal ang pisngi niya na dahilan para matawa siya ng mahina. I just don't want to touch and talk to you. I was pissed by the look on that man's face. If you haven't stopped us, I would broke his skull. Sabi niya sa seryosong tono. Inarapan ko na lang siya at saka nagkabit ng seatbelt. Napaka-possessive ng artistang to. Kung wala lang kaming deal, ay baka naisip ko mo nagsiselos na siya. Let's go home. Gagamitin ko yung mga sugat mo. Pinaandar na niya ang sasakyan at nagsimula na siyang magmaneho. Pagkadating namin sa mansyon, ay magkahawak kaming bumaba ng kotse niya. Napatingin ako sa kabuuan ng mansyon na ngayon ay kumikinang na dahil sa sobrang daming ilaw na nakasindi. Mistula itong palasyo na napapanood ko sa mga pelikula at teleserye. Napakaganda. Pinagbuksan kami ng pintuan ng mga katulong niya. Pareho kaming nagulat nang makita si Gary na nakaupo sa sopa ng living room at gulat na gulat ding nakatingin sa magkahawak naming kamay. Anong ginagawa niya dito ng ganitong oras? What the fuck are you doing here, Gary? Galit na tanong ni Anthony na dahilan kaya binitawan niya ang mga kamay ko. Who's that girl? Is she your mistress? Ginagago mo ba si Stella? Naiinis na tanong ni Gary at lumapit sa amin habang nakatingin sa akin ng masama. Ako naman ay tahimik lang nakatingin sa sahig. Ayokong pangunahan ang sasabihin ni Anthony dahil baka lalo siyang ma-beast mode. At yung mukha mo, Anthony, anong nangyari dyan? Sa tingin mo matutuwa si Direk sa itsura mo pag pumasok ka bukas? Naputol ang sasabihin niya nang bigla na lang magsalita si Anthony. Shut up, Gary! Dumagundong ang boses ni Anthony sa bawat sulok ng mansyon dahil sa sobrang lakas ng sigaw nito. Ang mga katulong ay nabigla din dahil sa pagsigaw niyang ito. Naistatwa sa kinatatayuan niya si Gary habang dahan-dahang lumunok. Iba na ang tingin niya kay Anthony, kaya maging ako ay kinakabahan na din. Nakakatakot siya. Ngayon ko lang siya nakita ng ganito magalit, parang mangangain ng buhay. In my office. Now, sabi niya sa mababang tono at saka kami tinalikuran at naglakad paakyat habang sumunod sa kanya si Gary at ako naman ay dahan-dahan pang naglakad na makitang nakalayo na silang dalawa. Ma'am Stella, ano pong nangyari? Bakit ganun po ang itsura ni Sir Anthony? Tanong ni Kay at kinuha ang mga gamit ko. Nginitaan ko siya para hindi naman ako magmukhang masungit. Masyado nang maraming nangyari ngayong araw at wala na akong lakas para magkwento pa sa kanya ng lahat. Pagod na ako, Kay. Mahabang story. I just want to rest. Umakyat na kaming dalawa papunta sa kwarto. Sit down. Nang makarating ng opisina niya si Anthony kasama si Gary ay kaagad siyang naupo sa kanyang swivel chair habang minamasahe ang kanyang sentido. Napakasama ng araw niya ngayon at pagod na din siya. Nais na niyang magpahinga. So now, Anthony, explain this to me. Tanong ni Gary sa kanya. Sandali siyang nag-isip. Matagal na sila magkakilala ni Gary at napakalaki ng tiwala nito sa kanya. Siguro ay kailangan na ding sabihin ni Anthony ang katotohanan sa kanya. She's Stella. Wika ni Anthony at tiningnan si Gary upang tingnan ang reaksyon nito. At kagaya nga ng inaasahan niya ay nagulat ito sa kanyang revelasyon. What?
Usal ni Gary at baka sa mukha na hindi to makapaniwala. Bingi ka ba? Ayaw man ni Anthony na maging masungit sa kanya pero pagod na talaga ito at gutom na din. Umiling si Gary at inayos ang upo at saka muling bumaling sa kanya ng tingin. I'm sorry. Please continue. Sabi niya at naghihintay ng susunod nitong sasabihin. Her real name is Stella Del Rosario. Hindi niya may paliwanag ang naging reaksyon ng kaibigan niya dahil sa sinabi niya. Is he surprised or shocked or whatever? Mukhang naghalu-halo na ang mga pangyayari sa utak niya. Hindi na magtataka si Anthony kung masiraan man ito ng ulo. At dahil mukhang hindi pa din mag-sink in sa maliit niyang kokote ang lahat ng sinabi ng kaibigan niya, ay pinagpatuloy ni Anthony ang sasabihin. I pay for her to work for me and to pretend that she's my wife for only 3 months. Nakatingin lang siya at seryoso nakikinig sa lahat ng sinasabi ni Anthony. Should I tell him or not? But he already knows, so bakit itatago ko pa? I trust Gary, but not his brother. Wika nito sa kanyang isipan. He took a deep breath and said it. Pero pakiramdam ko ay gusto ko na talaga siya. Gusto ko na siyang maging asawa. Napasubsob siya sa table habang mariing nakapikit. He can control his emotions. Hindi alam ni Anthony kung kailan siya naging ganito, kung saan at paano. Hindi pa siya nagmamahal sa buong buhay niya, so bago pa lang ito sa kanya. Kailan ka pa natutong ma-in love, Anthony? Nag-angat siya ng tingin kay Gary na ngayon ay meron ng malisyosong ngiti. Ito ang ayon niya sa kanyang kaibigan, kaya hindi niya kinikwento ang mga bagay na may kinalaman sa love. Gary always teased him at wala siyang magawa kundi ang mainis. He even told him before that Anthony is torpe. At nagagalit siya dahil hindi niya alam ang ibig sabihin nun. Don't worry, it's a secret. You can trust me, Anthony. Sabi niya, and Anthony can hear the assurance in his voice. Ngumiti siya kay Gary at umupo ng maayos habang magkadope ang mga palad. So bakit ka natatakot? Tanong niya, ngunit ngayon ay seryoso na. Kumunot ang noo ni Anthony dahil sa tanong ng kaibigan. Hindi ako natatakot. I'm just clueless. Utal nitong sabi at napahawak na lang sa noo. Kung noon ay puro trabaho at si Gary lang ang kinakasakit ng ulo niya, ngayon ay dumagdag na ang nararamdaman nito para kay Stella. Clueless about what? Tanong niya. Kung mahal talaga ako ni Stella, gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Tumango lamang si Gary at saka tumayo. Naglakad-lakad ito sa harapan niya. Stella is such a nice girl. One of the nicest girl I've ever met. Pero bro, payo lang. Hindi mo malalaman kung hindi mo sasabihin sa kanya ang totoong nararamdaman mo. Sabi niya while pointing his finger to Anthony. But I'm not sure if she will reject me or accept me. I hate being rejected. And you know that, Gary. Si Anthony, yung tipo ng taong maikli ang pasensya sa mga bagay at mabilis mainis, magalit, mabis mood, magwala at mabwisit, lalo na sa mga taong makulit na katulad ni Gary. Pero hindi niya alam kung paano siya nakatagal nakasama ang lalaking to sa loob ng mahigit 6 na taon. Pero Anthony, hindi masasagot ng pride mo yung mga tanong mo. Try to confess. Wala namang mawawala. Nag-isip siya ng mabuti. Tama si Gary. Kailangan kong sabihin sa kanya ang totoong nararamdaman ko. She's now a big part of my life at ayaw kong mawala siya sa akin. Never. Saad niya sa kanyang isipan. Sandali silang natahimik dalawa at muling umupo si Gary sa kanyang harapan habang kinikilatis ang mukha ng kaibigan. Tinaasan naman siya ni Anthony ng noo. Pero, matanong ko lang Anthony, anong nangyari sa mukha mo? At mukhang nakipag-away ka. Sa isang iglap
ay naalala naman niya ang tarantadong kapatid ni Gary at ang nangyari kanina. Gustong gusto niya talagang patayin yun, kaso naisip niya ang mararamdaman ni Gary. Ibang iba silang dalawa, kaya minsan ay nagtataka si Anthony kung paano sila naging magkapatid. Dahil to sa kapatid mo, sagot niya. Muli na namang nagulat si Gary dahil sa kanyang narinig. Si Alfred? Hindi makapaniwala niyang tanong. Napaikot na lang ang mata ni Anthony dahil sa walang kwenta niyang tanong. Bakit? May iba ka pa bang kapatid? Sarcastic niyang tanong at tumayo mula sa swivel chair. Pumunta siya sa mini table ng office na may alak at baso. Sinalina niya iyon at saka uminom. Nakilala niya ba si Stella? Obviously. Paano? He looked at him, then wear his usual serious and cold expression. Yun din ang tanong na kanina pa niya na iniisip. Walang ibang nakakalam ng deal nila ni Stella maliban kay Gary at sa mga kasama nila dito sa bahay. Imposible may makalam na iba. Si Gary? Parang wala din tiwala yan sa kapatid niya. At imposibleng siya nagsabi dahil ngayon niya lang nalaman ang lahat-lahat. That's why we need to investigate as soon as possible, sabi ni Anthony bago iwanan si Gary sa kanyang opisina.